Yan ang tinig na gagabay sa ating mga buhay. Ito ang Tinig ng Eksperto. Eksperto. February 2, 2021 nang maaksidente si Mark Anthony para sa Mark Anthony Papa sa Jeddah. Bumiyahe siya para sana mag-renew ng kanyang passport pero hindi na ito nakarating pa. Ilang buwan din siyang namalagi sa ospital dahil nag-50-50 ito at naoperahan sa utak. Malala ang natamong damage ni Mark sa kanya, kaya naman hindi na ito muling nakabalik sa trabaho. 2 taon na siyang nasa Philippine Embassy sa Jeddah. Naisa na niyang makauwi sa Pilipinas kaya makakausap natin ang kapatid ni Mark na si Marvin. Si Marvin ay nasa Dubai naman ngayon at isa ring OFW. Magandang araw sa iyo, Marvin. Magandang araw po, Ma'am Carla. Marvin, tanong ko lang, kailan kayo huling nagkausap ni Mark, ng kuya mo? Actually po, Ma'am, lagi po kami nag-uusap. Okay. Ngayon po, niloadan po namin siya ng kapatid ko para may komunikasyon po kami. Okay. So, ano na ba ang pinaka-latest na sitwasyon ni Mark ngayon? Actually po, Ma'am Carla, ngayon po, nag-aantay pa rin po kami kung kailan po siya makakauwi. Wala pa rin pong tulong. Yung malinaw po na detalye kung kailan po talaga siya makakauwi. So, Marvin, pwede bang makwento mo sa amin kung gaano kalala ang damage na natamo talaga ni Mark mula sa kanyang aksidente? Actually po, Ma'am Carla, si Kuya po ay talagang sobrang damage po niya. 50-50 po siya nung sinugod sa ospital. Ano po, putok po yung ulo niya, tapos bali po yung spinal cord niya. Sabi po ng doktor, pasalamat na lang po kami kung mabubuhay pa si Kuya kasi sabi niya, kung mabubuhay po siya, ilang tanggulay na lang po. Pero nung naoperahan po siya, at 6 na buwan siyang comatose sa ospital. Wow. Thanks God po na nabuhay po siya. Oo, at nakikita natin sa video natin ngayon na functioning si Kuya si Kuya Mark sa kanyang, 'di ba ano ang mga naging epekto dito sa aksidente nung after operation? Masasabi mo bang may nagbago sa pakikipagkomunikasyon, sa galaw ng kuya mo? Marami po, Ma'am Carla. Tulad po nung kamay niya, para po siyang na stroke. Tapos hirap po siyang maglakad. Tapos yung pong salita niya, nung una po, sinok lang. Pero nung tumagal po, pag nagsasalita siya, talagang tuloy-tuloy po yung sinok niya. Hindi na po siya makapagsalita ng maayos. Tsaka po yung pagkain niya po, Ma'am, hindi po siya nakakakain ng kanin, yung matitigas po. Puro po tinapay lang po. Tsaka po tubig, yun. Okay. Marvin, masasabi mo naman na talagang, nabanggit mo kanina na 50-50 yung kuya mo nung sinugod niyo sa hospital, pero talagang napakalaking bagay na siya ay nakasurvive at ngayon ay buhay na buhay, ano? Opo. Pero siya naman ay nakakaintindi kapag kinakausap ngayon. Yes, Ma'am. Okay na okay na siya po, Ma'am. Oo. Yung una po, nung una siya namin nakausap, although bagong opera siya, groggy pa po siya na lahat po ng niya hindi niya po kilala. Pero lumipas po yung buwan, nakilala naman po kami. So bumalik. So ano ang explanation ng doktor? Ito ay lahat na ano ba sabi ng doktor? Ito ba ay epekto ng kanyang pagkakaaksidente at ang tama niya sa kanyang ulo? Yes, Ma'am. Epekto po yun. Kaya po marami pong nawala na mahal namin sa buhay na hindi namin sinabi sa kanya. Kasi po, operado po sa utak. At kinupirm po namin sa doktor niya na wag daw sabihin. Ganun.
Wag na muna, no? Kasi baka healing, sa tingin mo ba nasa healing process pa rin sa kanyang utak na operation ang kuya mo, Marvin? Yes, Nasa ma'am. healing pa Yes, rin, ma'am. ano? Okay, so, Opo. Kailangan pa po niya ng therapy, ma'am. Hindi pa okay. po siya, ma'am, fully recovery eh. Okay, so hindi pa siya fully recovered kaya sinasabi mo. Pero ano ang sabi ng Dr. Marvin? Pwede na ba siyang bumiyahe pabalik ng Pilipinas? Yes, ma'am. Meron na po siyang, Permit. pwede na po siya magbiyahe. Oo, Okay na po siya eh. okay na siya at may permit na siyang bumiyahe. Hindi na ba siya Opo. talagang makakapagtrabahong muli? Ay, hindi na po, ma'am. Kasi po yung, depende po, ma'am, ano lang po ng Panginoon natin kung kakayanin niya. Kasi, kilala ko po yung kapatid ko eh. Malakas po yan eh. Ay, napakalakas ng kanyang willpower kasi nakita natin yung sasakyan kung gaano ka maraming hindi Ay, na oo. nakaka-survive sa ganyang klaseng aksidente, Marvin. Kami sa aming pamilya ay may ganyan ding karanasan at talagang nalagasan kami ng buhay, no, sa aming pamilya. Talagang hindi na nakasurvive. Bata pa nga yun ang aking pamangkin, no. So, Marvin, ano ang gusto mong hilingin sa ating gobyerno? Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kasi sa 3 taong ko pong nilalakad itong aming kuya, nanawagan po ako kay Pangulo, kay Erwin Tul, kay Rapi Tulfo, at kay Arnel Ignacio na pauwiin niyo na po ang kapatid ko. Tulungang makauwi. Opo. Mula dyan sa Jeddah. Yes, ma'am. Oh, okay. So Nasa ngayon embassy naman, na po siya, ma'am. oo, ngayon Marvin, nandito ka sa nasa ang tinig nyo. Baka sakaling Opo. tayo na yung makatulong talaga na makauwi yan Yes, si ma'am. Kuya Mark, ano? So, Opo. okay. May makakausap ba tayo? Oo, diretsa lang. Okay. Okay, Marvin ha. Gusto namin talagang oo. Ngayon na ba yan habang nandyan si Marvin or mamaya pa? Okay, teka ha. Makakausap natin kasi ngayon, Marvin, ang ating USEC Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers or DMW. Marami tayong pag-uusapan kasama si USEC Hans, no? So, dyan muna si Marvin. Okay, unahin na nating ilapit ang kaso ng katinig nating OFW na nasangkot sa aksidente at natenga na nga dyan sa Embahada ng Pilipinas sa Jeddah. Magandang araw po, Yusek Hans. Yusek Hans, magandang araw po. Okay, hintayin lang natin ha, Marvin, si Yusek Hansa. Oo, kinokontak natin muli. Okay, so habang hinihintay natin, magbabalik po, magbabalik ang tinig nyo pag tapos ng makausap natin sila after, ha? Okay. Tinig nyo. Okay, so ngayon nasa linya na po si Yusek Hans Leo Kakdak, ang Department of Migrant Workers or DMW. Sir, good afternoon po. Magandang hapon. Good afternoon, Ma'am Carla, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood at sa panauhin po. Magandang hapon din po. Okay, sir, kung napakinggan nyo po ang ating kaninang dumulog sa atin si Sir Marvin Salvador, ano po ba ang posibleng tulong na maibigay ng DMW sa mga kababayan nating ganito ang kanilang sitwasyon? Of course, yung ating mahal na kababayan na kailangan ng tulong ay agad nating mapupuntahan. Opo. Sa ating Migrant Workers Office at OWA, magkatuwang naman kami ni Admin Arnel sa aspeto na ito. So ang importante ay una madalaw siya, makita siya,
at mabigyan luna. Opo, sir. Sir Hans? Sir Hans, okay. Okay, sayang maganda sana ang ating usapan kay Sir Hans. Oo. Yes po. Ayan si Sir Hans, nakabalik na. Opo. Pasensya na. It's okay. No problem po. Okay. Oo, mahirap po talaga. Ang pinakamahalaga kasi medical aspect, no? So, kailangan makita siya ng ating mga taga-Migrant Workers Office, Labor Attaché at Welfare Officer ng OWA. Katuwang naman kami ni Admin Arnie dito. So, makuha natin yung address niya at contact info, madalaw siya. At kahit na nakadaan siya sa medical procedure na successful, no? At kahanga-hanga talaga yung pinagdaanan niya, ay pati-check up natin siya. At para maihanda na mabigyan siya ng karampatang treatment, given na matagal-tagal na rin yung medical procedure niya, baka kailangan ng check-up. And then of course, kung may treatment na kailangan, sasagutin din natin ito. And then hanggang sa kanyang ligtas na pag-uwi. Yung pag-uwi niya, kailangan may medical clearance, kaya't magsisecure din tayo ng medically fit to travel certificate. And then of course, hanggang sa siya ay maihatid sa kanyang mga mahal sa buhay, si Marvin, makadaopalad niya ang kanyang kapatid muli, na si Mark. So, gagawin natin ito. But first things first, kunin yung contact number niya at address, matawagan siya at mapuntahan sa lalong madaling panahon. Ayan, nako Yusek Hans, nandito po si Marvin, no, at nakikinig sa inyo. Marvin, may gusto ka bang sabihin kay Yusek Hans at narinig mo naman na eto na sa dami ng inyong nilapitan, bakit kayo lumalapit sa dapat alam ho natin sa ating mga kababayang OFWs kung sino ang dapat nating nilalapitan. Yan po ay talagang makakatulong sa atin, ang DMW, at syempre nandyan yung kay Sir Arnel Ignacio. Para sa ating mga OFWs, Sir Marvin, ano ang gusto ninyong sabihin kay Yusek Hans Leo? Salamat po, Mr. Yusek Handego. Maraming salamat po. Talagang siguro ito na po yung susi para po matugunan po yung aming problema at mapauwi na po yung aking kapatid. Salamat, maraming salamat po. At by the way, Ma'am Carla, wala silang gagastusin kahit na isang kusing. Marvin. Wow! Sa pag-treatment, sa pagbigay ng ayuda, sa pagbigay ng pagpapauwi, lete, hanggang sa pagdating dito sa Pilipinas, wala pong gagastusin dahil yan talaga ang trabaho natin sa DMW OWA, bigyan dunas ang mga nangangailangan ng tulong, may karampatang pondo at sabay nito, direktahang utos ng ating mahal na Pangulo na tulungan ng lubos ng ganap ng ating mga mahal na OFWs. Ayan, nako, nakakatuwa po. Maraming salamat, Yusek Hans Leo Kakdak, for your time, sir. Thank you very much. At napakalaking bagay po ang narinig natin ngayon dahil tayo po ay napapakinggan sa buong mundo kung saan lahat ng ating mga kababayang OFWs ay nakatutok dito sa Ang Tinig Nyo sa Teleradyo. Maraming salamat, Yusek Hans Leo Kakdak. Salamat, Ma'am Carla. Ingat po. Marvin, ano ang nararamdaman mo ngayon na talagang eto na nga, meron na tayong sa wakas ay malinaw na mapapauwi na natin ang iyong Kuya Mark mula dyan sa... Hindi ko po alam ang pakiramdam ko, ma'am. Nanginginig po ako, lumalaki po yung ulo ko. Sobrang natanggalan po ako ng tinik sa dibdib, ma'am. Ma'am Carla, thank you po. Maraming salamat. Ayan, nako, gusto ko talaga dito sa programa ko ay talagang mas marami tayong mga OFWs na napapakinggan ang kanilang mga sitwasyon. Kasi katulad nga ni, tingnan mo itong si Marvin, ang nasa Kuwait ka ba, Jeddah din? Ma'am, actually po, nagpunta muna po ako dito po sa Dubai. Okay, so nandiyan ka muna sa Dubai. Para po yung pamilya ko. Oo. Pero ibig kong sabihin, Marvin, na alam natin minsan kung sino yung lalapitan, pero tila bagang kailangan mo pa rin ng mga kaliwang, kung yung kanang kamay mo ay ginawa mo ng lahat para makalapit ng tulong, walang nangyayari. Opo. Minsan nasa kaliwang kamay mo ang taong hahawakan o itatap mo lang
Alam nyo, kung ibibigay talaga ng Diyos kung sino talaga yung makakadaan, magiging daan para matugunan yung mga pangangailangan. Ngayon, I'm just so happy. It's overwhelming. Pati ako, actually, lalo ka na kung ano yung kaligayahan na nararamdaman mo. Ako narinig ko si Yusek Hans Leo Kakdak. I am very, very happy na sa wakas makakauwi na si kuya mo nang wala tayong gagastusin ni Cinco. Kailangan lang malaman at makarating kay Yusek Kakdak ang ating phone numbers, kung paano tayo kukontakin, 'di ba? Yung basic na unang hakbang para ma-check nila doon sa Jeddah si Kuya Mark mo. Okay? Yes, Marvin. Yes, ma'am. Maraming salamat po. Lalong-lalo na sa ating kay Ma'am Carla, sa Teleradyo, sa Istrenta. Maraming salamat po. At this is the time para makauwi na po yung aking kapatid. Maraming salamat po sa lahat, sa ating listening, sa anumang sulok ng mundo, sa anumang sulok ng bansa, lalo na po sa lahat po ng OFW. Shoutout po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat, Marvin Salvador. Mag-ingat kayo at God bless. Kumusta na lang po kay Kuya Mark Salvador dyan sa Jeddah. Okay. Balikan po natin muli si Yusek Hans, no? Yusek Hans, sorry po at meron pa pala kaming gustong